Grabe, pati sa ibang bansa, nadadamay na ang mga Pilipino dahil sa korupsyon. Ito ang masakit na katotohanang ibinahagi ng TV5 host at angkor na si Gretchen Ho, matapos ang hindi malilimutang karanasan ng kanyang kamag-anak sa Oslo, Norway. Ayon kay Gretchen, nangyari ang insidente sa foreign exchange counter sa airport ng Oslo. Habang sinusubukan ng kanyang kamag-anak na ipapalit ang $300, tinanggihan sila ng staff. Ang sabi pa ng babae sa counter, "You came from the Philippines. We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines." Nabigla at napahiya raw ang pamilya ni Gretchen. Hindi nila inasahan na pati sa ibang bansa, madadala nila ang bigat ng imahe ng Pilipinas bilang bansang laganap ang katiwalian. Sinabihan pa raw sila na humanap na lang ng ibang lugar sa labas ng airport kung saan sila pwedeng magpapalit ng pera. Dito na hindi nakapagtimpi si Gretchen. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, ibinuhos niya ang sama ng loob at hinanakit sa nangyari. Mabilis na kumalat online ang kanyang post at maraming Pilipino ang nakarelate. Marami ang nagsabing nakakahiya na umabot na sa ganitong punto, na pati mga ordinaryong mamamayan ay pinaparusahan ng imahe na iniwan ng mga tiwaling opisyal. Sa dulo ng post ni Gretchen, nagtanong siya ng makahulugang linya, "What are we going to do about this?" Pilipinas. Isang tanong na tila hampas sa konsensya ng bawat Pilipino. Kasama sa mga unang nag-react sa post ni Gretchen si Ogie Alcacid, na hindi napigilan ang kanyang galit. Alam daw niyang ang tunay na dahilan kung bakit bumaba ang tingin ng ibang lahi sa atin ay ang patuloy na korupsyon sa pamahalaan. Si Ogie, nakilalang isa sa mga personalidad na sumali sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon noong Setyembre 21, 2025, ay matagal nang nagsasalita laban sa katiwalian. Sa katunayan, habang papunta sa Las Vegas para sa concert ni Paul McCartney, nakapagsulat siya ng isang makabuluhang tula laban sa mga tiwaling opisyal. Totoo nga, ilang dekada na ang lumipas. Pero tila hindi pa rin nawawala ang kanser ng lipunan na tinatawag na korupsyon. At ngayon, dahil dito, pati mga inosenteng Pilipino ay nadadamay at nahihiyang harapin ang ibang lahi. Ang simpleng karanasan ng pamilya ni Gretchen sa Norway ay naging malaking paalala na ang korupsyon ay hindi lang problema ng gobyerno. Isa itong sakit na unti-unting sumisira sa tiwala, dangal, at pangalan ng bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa huli, nananatiling totoo ang tanong ni Gretchen, "Anong ba ang gagawin natin, Pilipinas? Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong imahe? Hanggang kailan tayo mahihiya dahil sa kasalanan ng ilan?" Ngayon, panahon na siguro para gisingin ang bayan. Hindi lang sa galit, kundi sa pagkilos. Dahil kung hindi tayo kikilos laban sa korupsyon ngayon, baka bukas, kahit saan bansa tayo pumunta, dala pa rin natin ang bigat ng kahihiyan ng bansang minsan nating minahal.